Hello! Sa part 9 ng ating video series na ito tungkol sa Republic Act 3019 ay tinalakay natin ang Section 3H. Ngayon naman, ipagpatuloy nating talakayin yung tinuturing na corrupt practices ng ating government officials or officers. Tatalakayin naman natin ang Section 3I. So ano bang sinasabi ng Section 3I naman? Ang sabi ng Section 3I, directly or indirectly becoming interested for personal gain or having a material interest in any transaction or act requiring the approval of a board, panel, or group of which he is a member and which exercises discretion in such approval even if he votes against the same or does not participate in the action of the board, committee, panel, or group. Interest for personal gain shall be presumed against those public officers responsible for the approval of manifestly unlawful, inequitable, or irregular transaction or acts by the board, panel, or group to which they belong. So ito yung kadalasang nangyayari ito, yung lalo na yung naririnig natin tungkol sa investigation dyan sa mga flood control projects, yung tungkol dito sa bidding, yung niluluto yung bidding, yung member ng Bids and Awards Committee, niluluto nila yung bidding para yung kontraktor na gusto nilang papaboran ay yun ang ma-awardan ng bid. Kaya ang resulta ng mga projects na ginagawa, palpak o substandard o minsan pa nga ghost project. So ito yung ito yung kaso o provision ng Republic Act 3019 na posible nilang kakaharapin, yung Section 3I. So, dito, lahat ng mga project na irregular, lahat ng mga project na kitang-kita na wala sa ayos, ghost project o palpak or manifestly hindi favorable sa gobyerno, kung sino man yung mga member ng grupo na yon or ng board, panel, or group na responsible sa pag-approve ng ganitong project ay presume na sila na guilty sa provision na ito ng Republic Act 3019, yung Section 3I.